So mga sangkay, pandaigdigang balita na naman po tayo ngayong araw mga sangkay dahil nga po mayroon na namang bansa ngayon ang naghihinagpis at naalarma. Nagpanik mga sangkay dahil po sa isang matinding sunog sa kanilang kagubatan. Pag-usapan po natin ito. But anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.2 million subscribers na po tayo. Okay? Parami po tayo ng parami. So, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na. So, ang mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto nga mga sangkay, ang balita ngayon. Nagkaroon ng isang mass evacuations sa British Columbia, Canada. Dahil po sa nagpapatuloy na malawakang wildfire. Ibig sabihin, mga sangkay, sunog na naman po ito sa kagubatan. If you remember, last 2023, noong nagkaroon po ng isang malawakang sunog din, doon din po sa Canada. Sa bandang, sa part ng Alberta, mga sangkay, at nagpatuloy po ito sa iba't ibang panig ng mga bansa sa west. At ngayon na naman mga sangkay, mukhang nag-uumpisa na naman itong malawakang mga sunog sa kagubatan. At alam nyo, nakakalungkot mang sabihin, pero ito po ay epekto ngayon ng climate change. Kahit po mga sangkay sa ibang parte ng Pilipinas, may mga makikita po tayong mga kagubatan na nakalbo dahil po sa matinding sunog. Ngayon ito mga sangkay, tingnan po natin. Lumikas ang libo-libong mamamayan ng hilagang bahagi ng British Columbia. Libo-libong mga mamamayan daw po. So, ibig sabihin, ganun po karami ang nagsilikas dahil po sa matinding sunog sa kagubatan. Sa kasalukuyang volatile wildfire activity na nagaganap at nagbabantang sumira sa mga kabahayan at ari-arian sa bayan. Ayon sa British Columbia Wildfire Service, isang sunog sa distansyang 2 kilometro hilagang kanluran ng Fort Nelson ay nagdulot ng mass evacuation sa 3,500 residente. Okay, so bakit nangyari ito mga sangkay? Dahil po sa mga lugar na kung saan, halimbawa na lamang po mga mapunong lugar o ano ba tawag dyan? Yung mga may mga gubat-gubat na kabahayan. Okay? Kasi ganoon po sa kanila mga sangkay. Hindi po gaanong pinuputol yung mga punong kahoy pero marami po mga bahay na nakatayo doon. So ito naman po ang nangyayari mga sangkay sa kanila ngayon na marami po ang inilikas dahil nga po dito sa nangyari. Nag-evacuate dahil po dito sa malawakang sunog. At hindi po ito basta-basta sunog na mga halimbawa na lamang po nakikita po natin sa Pilipinas. Hindi po. Ito po ay malawak na sunog mga sangkay sa kagubatan. Dulot po ito ng pagbabago ng klima. Matapos na mailabas ang isang utos mula sa mga otoridad, nagbabala si Fire Behavior Specialist Ben Boghin na pinailan ng tagtuyot at mas mababa sa normal na snowpack ang matinding sunog na nararanasan sa Parker Lake. Nakaranas ang Canada ng record na bilang ng mga wildfire noong 2023. No, yan. Yan ang tinutukoy natin mga sangkay. Buti na pasadahan po nila. At dahil po mayroon po tayong kaunting ideya o kaalaman mga sangkay tungkol dyan, no? Last 2023, grabe po talaga ang nangyaring sunog noon. Talagang napakatindi. At eto na naman mga sangkay sa taong 2024, hindi na naman nakaligtas itong Canada. Nagdulot ng pagtupok ng mga ari-arian at paglikas ng nasa mahigit 250,000 Canadians. Last 2023 yan, mga sangkay. 4 na bombero ang namatay at nahaharap ang Fort Nelson sa mga kritikal na kondisyon sa susunod na 48 oras. Ang Fort... Okay, tingnan nyo mga sangkay yung ganyang klaseng sunog. Isipin nyo yung mga kagubatan nila ng iba't ibang mga bansa, kahit po yung Pilipinas, kusa pong para pong sinisindihan, kusa pong nagkakaroon po ng apoy na kumakalat ng kumakalat. At ito po yung realidad sa panahon natin ngayon na ito ang nagiging resulta dahil nga po sa tumataas na temperatura ng ating planeta. Malawakang mga glaciers, mga sangkay, ay natutunaw na dahil po sa climate change. At maging ang kagubatan, mga sangkay, ay hindi rin po nakakaligtas dito. Talagang matindi po yung dalagan na, and I hope, mga sangkay, na tayo po dapat ay maging
mapagmatyag mga sangkay at maging mapagbantay. Kasi maging dito sa Pilipinas, hindi rin po ligtas pagdating dyan. Nakita ko nga po mga sangkay itong isa sa mga kilalang lugar sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista. Ito ay ang Chocolate Hills ng Bohol. Kung pupuntahan nyo ito mga sangkay sa panahon natin ngayon, ito mismong buwan, makikita nyo po ang naging matinding damage dahil po sa matinding init ang panahon. Nagkaroon po ng mga sunog, no? So, ngayon mga sangkay, kalbong-kalbo po. Itong mga hugis tsokolate na mga burol. At ito mga sangkay ay kabilang po sa nangyayari sa ating mundo, sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na pagkasunog sa mga kagubatan. Nelson at ang Fort Nelson Indian Reserve na matatagpuan sa hilagang sulok ng British Columbia ay may pinagsamang populasyon na humigit kumulang 3,000 at 400 katao. Naglaan pa sa Sunset Prairie ng karagdagan 200 pang additional na mga silid para sa mga evacuees dahil sa di maapulang wildfires na nagbabanta na rin sa mga kalapit na komunidad sa Alberta at Manitoba. Habang maraming tao sa Alberta ang nilikas dahil sa sunog sa pagitan ng Fort McMurray at Grand Prairie, inilikas ng mga opisyal sa Manitoba ang mahigit kumulang 500 residente mula sa Cranberry Portage na matatagpuan 700 km hilagang kanluran ng Winnipeg. Samantala, naglabas naman ng evacuation alert ang mga opisyal sa Wood Buffalo, Alberta para sa mga residente ng Fort McMurray dahil sa 55 square kilometers na sunog ay nagdulot ng mapanganib na kalidad ng hangin sa buong British Columbia hanggang Manitoba. Nananatiling bukas pa rin ang mga public at private school divisions sa kabila ng mga evacuation warnings habang kasalukuyang minomonitor ang sitwasyon. Pinagpaliban na rin ang nakatakdang provincial achievement test na nakaschedule para sa linggong ito. Sa ngayon ay inatasan na ng mga residente ng Flin Flon at De Pas na lumikas na dahil sa sunog sa Western Manitoba. So ayan mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin. Ito po yung nagiging nila ngayon. Yung aktibidad nila doon. Dahil daw po sa wildfires, napuwersa daw po ang libu-libong mga tao doon. Ayan po. Same situation na naman to mga sangkay. Northern Alberta. Tingnan po natin. There was a string of taillights heading south out of Ayan makikita nyo mga sangkay kung gaano karami po itong mga nag-evacuate, kung gaano karami po itong mga sangkay na lumilikas dahil po sa sunog na ito. Seeing extreme fire behavior. Smoke columns are developing and the skies are covered in smoke. Yun pa ang isa sa problema mga sangkay dahil nga po siyempre kapag mayroon pong matinding sunog doon sa kanilang kagubatan, malawakan kasing sunog yan, maging yung kalangitan mga sangkay, yung hangin, napupulyot po dahil po sa sunog na ito. Naalala ko mga sangkay, by 2023, last 2023, nung nagkaroon po ng malawakang sunog sa Alberta, doon sa Canada, yung bansang Amerika ay naapektuhan po ng isang napakatinding napakapangit na kalangitan, mga sangkay, dulot po ng sunog na ito. Nagmistulang, ano ba tawag dito? Pula ang kalangitan, mga sangkay, dahil po sa dumi na po ng hangin at usok mula po mismo sa Canada. So ngayon na naman mga sangkay, ito na naman, napuwersa ang libu-libong mga tao doon. At alam nyo, mga sangkay, ito po ay ano pa lamang, simula pa lamang ng mas malawakang nagaganap dulot po nitong climate change. Wala pa po tayo sa pinakamatindi. Firefighters have been pulled from the fire line for safety reasons. It is a scene eerily reminiscent of 8 years ago when a wildfire devastated Fort McMurray, destroying 100 homes and businesses. This event right now brings back a lot of trauma to a lot of people in a lot of different ways. Fueled by heavy winds, the 2016 fire first hit. Grabe, tingnan nyo mga sangkay yung naging damage po dahil po sa sunog na ito. Maging po yung mga kabahayan dyan, mga sangkay, hindi po nakaligtas. Very neighborhoods now under mandatory evacuation. But there are differences, says the fire chief. Well, as a community, we're far more prepared. Okay, so yan po ang nagaganap ngayon. At ito po ay paalala sa ating lahat mga sangkay na alagaan po natin ang ating kalikasan.
Dahil alam nyo, ibang-iba na po ngayon ang panahon, mga sangkay. Talagang binabalikan po tayo ng ating kalikasan dahil nga po sa kagagawan o aktibidad ng tao. So ngayon pa lamang matuto po tayo mag-alaga sa ating kalikasan kung gusto po natin na ma-preserve ang next generation. Kasi sila po talaga ang tatamaan nito. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube o di kaya makikita nyo po ito sa screen. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.